Kumusta mga ka-amazing? Sa bawat abandonadong gusali, may kwentong hindi na ikinikwento. May mga lugar sa Pilipinas na dati puno ng sigawan, tawanan at pangarap. Pero ngayon, tahimik na. Malamig at tila kinalimutan na ng mundo. Mga lugar na minsang pinuntahan ng libu-libong tao, pero ngayon, pinipiling iwasan. Ka-amazing! Samahan mo ako sa paglalakbay sa mga pinakasikat na abandonadong lugar sa Pilipinas. Mula sa simpleng riles ng tren hanggang sa gusaling sinasabing pinamumugaran ng misteryo. Kaya mga ka-amazing, tara, simulan na natin. Number 12. Philippine National Railways, Old Lines. Noong unang panahon, ang Philippine National Railways o PNR ay isa sa pinakaimportanteng transportasyon sa bansa. Dito dumadaan ang libu-libong pasahero araw-araw, mula sa mga manggagawa hanggang sa mga estudyante. Ito ang nagdurugtong sa iba't ibang probinsya at lungsod, isang simbolo ng progreso at koneksyon ng mga Pilipino. Pero sa paglipas ng mga taon, unti-unting napabayaan ang mga lumang linya nito. Maraming bahagi ng riles ang naisara, nalubog sa lupa o tinubuan ng makakapal na damo. Ang dating maingay na estasyon ay naging tahimik na parang ghost town. Sa ilang lugar, ang mga riles ay tinirhan na ng informal settlers. Ang mga tren na dati bumabiyahe ay napalitan ng kalawang at katahimikan. Para bang ang oras ay huminto sa mga bahaging yon ng bansa. Ngayon, ang mga lumang linya ng PNR ay nagsisilbing paalala ng isang sistemang minsang naging buhay ng transportasyon sa Pilipinas. Isang alaala ng nakaraan na unti-unting nawawala. Number 11. Manila Jai Alai Building. Itinayo noong 1930s, ang Manila Jai Alai Building ay isa sa pinaka-elegante at modernong gusali sa Maynila noon. Dinadayo ito ng mga mayayaman at kilalang personalidad upang manood ng Jai Alai. Isang sport na mabilis at kapanapanabik. Sa loob ng gusali, maririnig ang sigawan ng mga manunood at ang tunog ng bola na tumatama sa pader. Isa itong lugar ng aliwan, prestihiyo at kasiyahan. Ngunit nang ipinagbawal ang Jai Alai at ang sugal na kaakibat nito, unti-unting nawala ang saysay ng gusali. Nawalan ito ng gamit at iniwan na lamang sa paglipas ng panahon. Sa huli, ang dating simbolo ng karangyaan ay tuluyang giniba. Ngunit sa alaala ng mga nakakita rito, ang Manila Jai Alai Building ay nananatiling isa sa mga pinakakahangahangang gusali na nawala sa kasaysayan. Number 10. Fantasy World, Batangas. Sa unang tingin, parang nasa ibang bansa ka kapag napunta ka sa Fantasy World sa Batangas. May mga kastilyong makukulay at arkitekturang parang galing sa Europe. Isang lugar na dapat sana'y puno ng saya at pantasya. Plano itong gawing Disneyland ng Pilipinas. Ngunit dahil sa kakulungan ng pondo ay hindi ito natuloy. Naiwan itong hindi pa tapos at kalaunan ay tuluyang pinabayaan. Sa paglipas ng panahon, ang dating makukulay na gusali ay kumupas. Ang mga pader ay nagbitak at ang lugar ay naging tahimik at misteryoso. Ngayon, ang Fantasy World ay isa ng ghost park. Dinadayo ng mga turista at vloggers hindi para magsaya, kundi para maranasan ang kakaibang katahimikan at misteryo nito. Number 9. Village Hotel, Pasay. Sa gitna ng lungsod ng Pasay, may isang gusali na tila nakatigil sa oras, ang Village Hotel. Dati itong tumatanggap ng mga bisita. Puno ng ilaw at may buhay sa bawat sulok. Ang mga kwarto nito ay minsang tinulugan ng mga turista at negosyante. Ang lobby ay puno ng ingay at galaw, simbolo ng modernong pamumuhay. Pero hindi nagtagal, ito ay isinara. Hanggang ngayon, hindi malinaw sa marami kung ano ang tunay na dahilan ng pag-abandona rito. Sa kasalukuyan, ang gusali ay tahimik na. Madilim, sarado, at tila may tinatagong kwento. Isang misteryong bumabalot sa gitna ng abalang lungsod. Number 8. Nayong Pilipino, Pasay.
Ang Nayong Pilipino ay minsang ipinagmamalaki bilang cultural part ng Pilipinas. Dito makikita ang iba't ibang tradisyon, bahay at kultura mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Ito ay isang lugar na puno ng kulay, sayaw at kasaysayan. Dinadayo ito ng mga estudyante at turista upang matuto at ma-experience ang pagiging Pilipino. Ngunit sa paglipas ng panahon, nabawasan ang mga bisita. Unti-unting napabayaan ang mga pasilidad hanggang sa tuluyan itong isinara. Ngayon, ang Nayong Pilipino ay isa ng tahimik na alaala. Isang lugar na minsang nagpakita ng kagandahan ng kultura. Ngunit ngayoy iniwan na ng panahon. Number 7, Corregidor. Ang Corregidor ay hindi lamang abandonadong lugar. Isa itong makasaysayang isla. Dito naganap ang ilan sa pinakamahalagang labanan noong World War II. Ang mga gusali, barracks at tunnel dito ay saksi sa sakripisyo ng mga sundalo. Ang bawat sulok ay may kwento ng tapang at pakikipaglaban. Ngunit matapos ang digmaan, marami sa mga estrukturang ito ay hindi na inayos. Naiwan silang wasak at sira-sira bilang paalala ng nakaraan. Ngayon, ang Corregidor ay tahimik ngunit makapangyarihan. Isa itong lugar na hindi man ganap na abandonado ay nananatiling frozen sa kasaysayan. Number 6, Bataan Nuclear Power Plant. Isa sa pinakakontrobersyal na proyekto sa Pilipinas, ang Bataan Nuclear Power Plant. Itinayo ito upang magbigay ng kuryente sa bansa, ngunit hindi kailanman nagamit. Dahil sa mga issue sa kaligtasan at politika, hindi ito pinatakbo. Sa halip, iniwan itong nakatayo, malaki, tahimik at walang silbi. Sa loob nito, naroon pa rin ang mga kagamitan na hindi kailanman nagamit. Parang isang proyekto na naputol sa kalagitnaan ng kasaysayan. Ngayon, ito ay simbolo ng what could have been, isang paalala ng milyon-milyong piso na ginastos ngunit hindi napakinabangan. Number 5, Boom na Boom, Pasay City. Noong dekada 90, ang Boom na Boom ay isa sa pinakasikat na theme park sa Pilipinas. Puno ito ng rides, ilaw at saya. Isang lugar para sa pamilya at barkada. Ang mga bata ay excited sa rides habang ang matatanda ay nag-e-enjoy sa mga laro at pagkain. Isa itong lugar ng masasayang alaala. Ngunit sa paglipas ng panahon, nawala ang kasikatan nito. Unti-unting bumaba ang bilang ng bisita hanggang sa tuluyan itong nagsara. Ngayon, ang dating makulay na theme park ay tahimik na. Ang mga rides ay kalawangin at ang lugar ay tila iniwan na ng kasiyahan. Number 4, Manila Film Center. Ang Manila Film Center ay itinayo bilang simbolo ng sining at pelikula sa Pilipinas. Ngunit ang likod ng gusaling ito ay may madilim na kwento. Sa panahon ng construction, nagkaroon ng aksidente kung saan maraming manggagawa ang nasawi. Ayon sa ilang kwento, may mga naiwan umano sa loob ng semento. Dahil dito, nabalot ng misteryo at takot ang gusali. Maraming nagsasabing may naririnig silang kakaibang tunog sa loob nito. Hanggang ngayon, ang Manila Film Center ay kilala bilang isa sa pinaka-haunted na lugar sa Pilipinas. Isang gusali na may kasamang kwento ng trahedya. Number 3, Clark Air Base Housing, Pampanga. Ang Clark Air Base ay minsang tahanan ng mga Amerikanong sundalo. Ang housing area nito ay moderno, maayos at puno ng buhay. Ngunit noong 1991, sumabog ang Mount Pinatubo. Napinsala ang lugar at maraming residente ang lumikas. Dahil dito, iniwan ang mga bahay. Unti-unti itong nasira at tinubuan na ng damo. Ngayon, ang dating komunidad ay isa ng tahimik na lugar, isang paalala ng kapangyarihan ng kalikasan at ng mga pagbabagong hindi inaasahan. Number 2, Concept Huts.
Ang Quonset huts ay mga semi-cylindrical na estrukturang ginamit noong World War II. Ginamit ito bilang barracks, storage at iba pang pasilidad. Simple man ang disenyo, mahalaga ang papel nito sa kasaysayan ng digmaan. Maraming sundalo ang nanirahan dito. Ngunit matapos ang digmaan, marami sa mga ito ang iniwan. Wala nang gumamit at unti-unti itong nasira. Ngayon, ang mga natitirang Quonset huts ay kalawang na. Mga tahimik na saksi ng isang nakaraang panahon. At ka-amazing! Nandito na tayo sa tuktok ng ating listahan. Number 1, Diplomat Hotel, Baguio. At narito na ang pinakamisteryosong lugar sa listahan, ang Diplomat Hotel sa Baguio. Dati itong seminaryo bago naging hotel. Ngunit sa paglipas ng panahon, isinara ito at iniwan. Ayon sa mga kwento, ka-amazing, maraming kakaibang pangyayari ang nararanasan dito. Mga aninong gumagalaw, mga boses na walang pinanggagalingan. May mga nagsasabi na may mga batang umiiyak at mga ulo na nakikita sa dilim. Dahil dito, ito ay naging isa sa pinaka-haunted na lugar sa Pilipinas. Hanggang ngayon, dinadayo ito ng mga naghahanap ng kakaibang karanasan. Isang lugar na iniwan ng tao, ngunit tila hindi kailanman naging tahimik. Sa bawat lugar na ito, ka-amazing, may kwento. Hindi lang ito tungkol sa pagkasira ng gusali, kundi sa mga alaala at kasaysayan na naiwan dito. Minsan, ang mga abandonadong lugar ay hindi lang basta iniwan, kundi piniling kalimutan. Ka-amazing! Alin sa mga ito ang gusto mong bisitahin? At handa ka ba na harapin ang misteryo ng mga lugar na ito? I-comment lang ang iyong sagot sa comment section sa ibaba. At syempre mga ka-amazing, kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like and subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated ka kapag may mga bago tayong video katulad nito.